Muli po, isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin at lalong higit sa ating Panginoon sa mga oras po na ito. Ang live po na ito ay nagmumula po sa Door of Faith Church, Pila Laguna, from District 6 sa pangunan ng aking Senior Pastor, Pastor Paul Jan Landa. Muli po, isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa po sa ating mga kapatid. At sa mga current viewers po, mapagpalang umaga po mga kapatid, naririnig po ba ninyo ako bago tayo magpasimula ng ating gawain? Sige po, tayo po ay magpasimula ng ating gawain. Tayo magpapasalamat sa Panginoon sa mga oras po na ito. Hallelujah, salamat Panginoon sa umaga pong ito na patuloy niyo pong binibigay po sa bawat isa sa amin, sa pong karangalan na patuloy kayong makilala at patuloy na kayo lamang po ang mataas. Salamat Panginoon dahil sa inyong mga salita ay nagkakaroon kami ng kalakasan at gabay. Nang makilala ang Diyos, buhay ko'y nabago, ginawang karapat-dapat ang isang katulad ko. Kaya mga pangarap ay nilimot, masunod lamang kanyang kalooban. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig, katapatan niya sa buhay ko'y tiyak. Wala na akong ibang paglilingkuran, buhay ko'y sa Diyos nakalaan. Nang makilala ang Diyos, buhay ko'y nabago, ginawang karapat-dapat ang isang katulad ko. Kaya mga pangarap ay nilimot, masunod lamang kanyang kalooban. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig, katapatan niya sa buhay ko'y tiyak. Wala na akong ibang paglilingkuran, buhay ko'y sa Diyos nakalaan. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig, katapatan niya sa buhay ko'y tiyak. Wala na akong ibang paglilingkuran, buhay ko'y sa Diyos, buhay ko'y sa Diyos, buhay ko'y sa Diyos nakalaan. Hallelujah. Muli po Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na patuloy niyong binibigay po sa bawat isa sa amin. Panginoon, patuloy ko pong dalangin na patuloy po naming maunawaan ang inyong mga salita. Patuloy na kayo pong sumama, patuloy na kayo pong mangusap, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Muli po, Panginoong Diyos, patuloy naming binabalik sa inyo ang walang hanggang papuri, pagdakilat parangal sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
Muli po, isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. At lalong higit po sa ating Panginoon, At ngayon po, ang ating pong pag-uusapan ay mababasa po sa aklat po ng Hebreo, chapter 3, verse 7 hanggang mga sumusunod. Sabi po dito, verse 7, kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo, huwag patigasin ang inyong mga puso tulad noong maghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang nang subukin nila ako. Verse 9, ako ay tinukso doon ay sinubok ng inyong mga magulang, bagamat nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya't napuot ako sa kanila at sinabi ko, lagi silang lumalayo sa akin, ang mga utos ko'y ayaw nilang sundin, at sa galit ko, ako ay sumumpang hindi nila kakamtin ang kapahingahan. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ng sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya, na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Verse 13, sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon, upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain, kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating pinakita noong tayo unang sumampalataya. Ito nga ang sinasabi ng kasulatan, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso tulad noong tayo'y maghimagsik sa Diyos. At tuloy na po natin, verse 16, sino ang naghimagsik laban sa Diyos kahit na narinig nila ang kanyang tinig? Hindi ba't ang lahat ng inilibas ni Moises mula sa Ehipto at kaninong nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba't sa mga nagkasala at patay na nabuwal sa ilang? At sino ang tinutukoy niya ng kanyang sabihin, hinding-hindi sila makapagpapahinga sa piling ko, hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod? Maliliwanag kung gaanoon hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya. So ito po yung ating pag-uusapan po sa mga oras po na ito, mga kapatid. At bago tayo magsimula, ano bang nangyari? Bakit po ito yung sinabi nung mismong nagsulat ng aklat ng Hebreo? Sabi nga po dito, kung titignan po natin, usod po tayo ng konting mga verses, sa mga verse 1 to 6, we will notice that the author explains that Jesus is greater than Moses. Kasi bakit? Si Jesus ay hindi lang isang lingkod sa isang bahay, a servant of the house, but he is the son. Sabi nga po ng salita dito, over the household, meaning he has greater authority and status. So kung sabi nga, kung yung law ay binigay sa pamamagitan ni Moses, and grace and truth naman ay nagmumula po sa Panginoong Hesus, na kung matatandaan po natin sa aklat po ng Juan. So basically yung kaligtasan na meron tayo ngayon ay nagmumula po talaga sa mismong anak ng Diyos, ang Panginoong Hesus. At ngayon, dahil po diyan tayo po ng mga naligtas, sinasabi po ng mismong nagsulat ay nagbibigay po siya ng babala na nagmumula sa aklat ng Salmo, yung binanggit po kanina na verse na ngayon ay kapag ngayon ang natinig ng Diyos ay narinig ninyo, mababasa po natin yan sa aklat po ng Salmo, chapter 95, verse 7 to 11. So nagbigay po siya ng babala, paalala, na wag po nating patigasin ang ating mga puso, katulad daw ng mga Israelita, nung panahon po ni Moises. Na dahil po sa katigasan ng kanilang mga puso, ano pong ginawa nila? Nagrebelyon sila sa Panginoon at anong nangyari? Nangako ang Diyos na walang makapapasok sa lupang pangako. Mga natira na lang po doon, mga kapatid, yung mga bata nga po yung mga nakapasok. Kung babasahin po natin sa lumang tipan. So basically, ito po yung po ibig sabihin po nito, mga kapatid. This only basically means that if people were judged for rejecting God under Moses, kung yung mga tao nga po na sumuway sa panahon po ni Moises ay hinatulan
at pinarusahan, how much more yung kaseryosohan mga kapatid, ngayong natanggap po natin yung kaligtasan sa panahon po ng Panginoong Hesus. Yung mismong Kristo. Kung patuloy pa po nating tatanggi at pagmamatigasin ang ating mga puso. Mga kapatid, sino po ba yung audience sa sinasabihan po dito ng author? Walang iba kundi tayo po ng mga mananampalataya. Question. How did God's chosen people, tinisip ko nga po yan kagabi, paano nangyari na isang tao na pinili ng Diyos ay it would end up hardening their hearts and going astray. Dumating yung punto na kung saan tumigas ang kanilang mga puso, at sila po inalayo sa Diyos. Yung mga dahilan, mga kapatid? Kaya po kailangan po nating i-examine po yung ating mga sarili sa mga oras po na ito. Kaya kung papansin po ninyo, ang title po niya, Warning Against Unbelief. Babala po sa kawalang pananampalataya. Hindi po natin pinag-uusapan po dito yung mga hindi mananampalataya. Kasi yung katotohanan na po nun, the word from the word na hindi mananampalataya. Wala sila talagang pananampalataya. So, ang babala po sa atin, ay dito po sa mga sumasampalataya sa Panginoon na nireject ng Diyos na makapasok sa lupang pangako. They are unable to enter the rest. Because of what? Dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, at sa kanilang mga pagsuway sa Panginoon. So, how did they end up, itong mga taong ito? Yung mga Israelita na tumigas ang kanilang mga puso at sila po ay mga naligaw na. Isa-isahin po natin. Amen po. Unang-una, it is because of unbelief despite seeing God's work. Kawalang pananampalataya sa kabila, na nakikita na yung paggawa, yung kilos ng Diyos. Mga kapatid, ingat po tayo. So, anong ibig sabihin po? They saw the miracles, but many still refused to fully trust God. Nakita na nila, kumikilos ang Diyos right before their very eyes, pero in the end, wala pa rin. Mga relevant verses po natin? Saan po natin makikita yung mga gantong sitwasyon? Mababasa po natin, sa aklat po ng Exodus, chapter 16, verse 2 to 3. Ano mong nangyari po doon? Kung pagbinasa po natin, sige, basahin po natin Exodus, chapter 16, verse 2 to 3. Sabi po rito, ayan, basahin ko na rin po yung verse 1. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at 15 araw ng 2 buwan mula nang sila'y lumabas sa Ehipto nang sila'y dumating sa ilang ng Sin sa pagitan ng Elim at Sinai. Verse 2, ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa nga sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang ay na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. So dito pa lang mga kapatid, nakita na, alam naman po natin mga kapatid, bago po sila ilabas saan? Sa Ehipto, sandamakmak na mga himala ang ginawa ng Diyos sa kanila. At yung katotohanan nga po na nakatawid po sila sa dagat, sa pamamagitan ng kanilang mga paa sa tulong ng Panginoon dahil hinati ang tubig. Isa na po yung patunay na kung ang Diyos ay gumawa ng himala para iligtas sila sa oppression ng bansang Ehipto, what more pa kaya nung sila ay nakalampas na at nagsisimula papunta doon sa lupang pangako ng Panginoon. Pero konting hirap lang, konting sitwasyon lang, wala na silang ginawa kundi magreklamo, at pinagpapakita sa pagrereklamo nila, mas okay pa pala yun sa dati kong buhay. Basta okay pa yung dati kong buhay dahil doon, ganto ganyan, nagpapakita na po pala yun mga kapatid ng kawalang pananampalataya sa Panginoon at ingatan po natin ang ating mga sarili. Baka may mga sitwasyon po tayo na nagrereklamo na rin tayo sa Panginoon. At nagiging paraan po iyon, isang palatandaan po yun, baka nawawala na po tayo ng pananampalataya. Kapatid, niligtas nga po tayo ng Panginoon Saan? Sa kasalanan.
Ano po, doon pa lang, isang himala na po iyon. Then what more pa po yung mga susunod na gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Ano po? Ano pa? Ano po? Aklat ng mga bilang, chapter 14, verse 1 to 11. Pag binasa po natin yan, ano po? So ano nangyari po doon? Ano po? Tumanggi sila na pumasok doon sa lupang pangako. Naandun na eh. Ano po? Ano nangyari? Kasi narinig nila yung balita ng mga espiya na pinadala nila. Natakot na sila. Ano po? At yun, nagsimula na rin sila magreklamo, mga kapatid. Pangalawa, ano po? Pangalawa, bakit yung mga taong ito ay tumigas ang kanilang mga puso at sila yung patuloy na umalis sa Panginoon? Ano po? Pangalawa, it is because of fear. Fear became stronger than trust. Mas pina-amplify nila yung takot kaysa sa pagtitiwala sa Panginoon. Ano? So when difficulties came, kapag may mga panahon ng paghihirap, mas nangingibabaw sa kanila yung takot kaysa magtiwala sa Panginoon. Ano po, katulad nga po yung sinabi ko kanina, basahin po natin sa Aklat ng Bilang, chapter 13, 31 to 33. 13:31 to 33. Anong sabi po rito? Ayan, basahin po natin. Sabi po dito, ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama niya, hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa sa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinasiyasat sa kanila. Ito ang sinabi nila, malalaking tao ang nakatira doon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. Nakita namin doon ang mga higante. Sila ay mula sa lahi ni Anak. Mga tipaklong lamang kami kung ihahambing sa kanila. Ano po, alam niyo po mga kapatid, isa sa mga kalaban po ng pananampalataya ay pagkatakot. Ano po? Kasi when it comes to faith, ibig sabihin, dapat fully we are trusting God. Ano po? At kung babalikan nga, sinabi ko po kanina, ano po, mapapansin po natin, ano po, na ang dami nang ginawa sa kanila ng Diyos. May pangako sa kanila ang Panginoon na makukuha nila ang lupang pangako. Pero sa kabila nun, pag may nakita silang mga sitwasyon, ano po, wala na. Reklamo na ganito, reklamo na ganyan, ano po. At pag binasa pa nga natin sa aklat ng Deuteronomy, chapter 1, verse 29 to 32, sabi nga po doon, in spite of this, you did not trust the Lord your God. Ano po, sa kabila ng mga ginawa daw ng Panginoon sa kanila, hindi pa rin sila nagtiwala sa Panginoon. At delikado po iyon mga kapatid. Kung ginagawa po natin ito sa ating mga buhay. Kung marami nang ginawa sa atin, kung titignan natin sa ating in the past na mga nagdaang panahon sa ating mga buhay, ano po, na kung titignan natin, marami ng pagliligtas, pag-iingat ang Panginoon, pero and yet, ano po, nagpapatuloy po rin tayo sa kawalang kapananampalataya sa Diyos, then tayo ay nasa delikadong sitwasyon. Ingatan po natin ang ating mga sarili. Kasi baka po, dahil sa patuloy nating ginagawa po iyon, baka pinapatigas na po natin ang ating mga puso. Amen po. Pangatlo, ano po, isa sa mga dahilan bakit patuloy na tumitigas ang puso and they are going astray, ano po, bakit itong mga taong pinili ng Diyos, ano po, because they are constant complaining and rebellion. Ano po, patuloy kasi sila nagrereklamo. Ano po, ano ba yan? Nung nakakilala ako sa Panginoon, bakit parang mas mahirap? Ano po? Oo, ano po, may mga times talaga na mahirap, pero isa lang po sigurado mga kapatid, ang pagsunod sa Panginoon ay laging tama. Ano po? At alam niyo po ba yung sinasabing rebellion po dito? Ang ibig sabihin po ng Greek word po dito is parapikrasmos. Ano po? Parapikrasmos. Ano ibig sabihin po nun? Simple lang, to provoke. Ano po ba ibig sabihin ng to provoke? Ano po? It is an action or statement deliberately intended to make someone angry. Ano ibig sabihin? Yung pagpo-provoke mo sa Panginoon, it would lead, ano po? Talagang magalit ang mismong Diyos. Ano po? So ano nangyayari? Dahil po sa patuloy na pagrereklamo at patuloy na pagsuway, ano po? Their hearts are becoming resistant through repeated disobedience. Ano po? Na nangyayari, tumitigas ang kanilang mga puso. Ano po? Dahil sa patuloy nilang pagsuway. Ano po?
Katulad po nung sa aklat po ng Exodus chapter 17, 2 to 7. Ano pong nangyari po doon? Na nagrereklamo sila, saan? Doon sa tubig sa Masa, ano po? At sa Meriba. At yung Numbers chapter 16, ano po? Yung pagsuway po nung lahi ni Korah. Ano nangyari po doon? Ano po? Sabi nga po doon, pag binasa po natin, sila Korah kasama si Datham saka si Abiram at 250 leaders ng Israel, ano po? Sinubok nila si Moises saka yung authority ni Aaron, ano po? Na sabi nga po dito, they argued that all the people were holy, so Moses and Aaron should not place themselves above congregation. Ano po? Ito yung sa mga rebellion po ito. Ano nangyari po sa kanila? Kinain po sila ng lupa. Yung iba po sinunog. Ano po? Kasi bakit po pagsuway? Ano po? Hindi dahil sa ano. Pero kapatid, ingatan po natin yung ating mga sarili. Kasi kung may mga ganito po tayo mga sitwasyon, ano po kung tayo patuloy na sumusuway sa Panginoon, and yet tayo sinasabi natin tayo Kristiyano, ingat po tayo mga kapatid. Baka pagdating pala ng dulo, wala tayo sa Panginoon. At pang-apat, ano po, isa sa dahilan bakit tumitigas ang puso, ano po, at nawawala, ano po, it is because of sin. Ano po, sin made them spiritually dull and resistant to God. Ano po, napakadelikado. Ano po, baka meron sa atin mga kapatid na nagpapatuloy o gumagawa ng kasalanan. At yung kasalanan na iyon, ano po, ang siyang nagiging dahilan, kaya po tumitigas ang ating mga puso. At nagkakaroon na tayo ng pagkamanhid. Ano po, at totoo naman mga kapatid, when it comes to sin, it will deceive you. Kaya po mga kapatid, kung ano man po yung ating mga ginagawa sa mga oras po na ito, atin na pong iwasan at alisin, iluhod na po natin sa Panginoon. Ano po? Kaya po binasa po natin doon sa mismo aklat po natin, sa aklat po ng Hebreo, chapter 3 na ating pinag-uusapan kanina. Sabi po rito, ayan, huwag patigasin ang inyong mga puso, ano po, tulad ng maghimagsik ang inyong mga ninuno doon ay sa ilang at nang subukin nila ako. Ako ay tinukso doon at sinubok ng inyong mga magulang, bagamat nakita nila ang mga ginawa kong sa kaloob ng 4 na poong taon. Ano po? So ano nangyari sa kanila mga kapatid? Their hearts went astray. Dahil sa patuloy, na pagsuway, sa paggawa ng kasalanan, sa patuloy na pagrereklamo, sa kawalang pananampalataya sa Panginoon. Dahil sila ay natatakot. Ano po? At kung mapapansin po natin yung mga sinabi po dito ng mismong author, those were the same patterns that caused the Israelites under Moses to fail to enter the promised land. Di ba po yung mga matatanda po doon mga kapatid? Kaya nga po imbes na mabilis lang po yung kanilang lalakarin papunta po doon sa ilang araw lang, ilang buwan lang, papunta doon sa lupang pangako. Ang nangyari, nagpang-ikot-ikot sila saan? Sa ilang for 40 years. Alam naman po natin yan. Kasi nga may pangako ang Diyos na hindi sila makakapasok sa lupang pangako dahil sa kanilang pagsuway. Kaya that's why we need to carefully examine ourselves and make sure that we are not already falling into the same attitudes and action. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Need po nating siyasatin ang ating mga sarili. Baka ilan po sa atin or isa tayo, na baka ganito na yung ginagawa natin at tumitigas lang ang ating mga puso. Ingat po tayo. Kasi ang pinag-uusapan po dito, hindi po yung mga hindi mananampalataya, kundi yung mga pinili na po ng Panginoon. Ano po? So ngayon, mga kapatid, ano po yung kailangan natin gawin para maiwasan po ito? At ako po may 6 na minuto na lamang, So isang bilisan lang po nating mabilis. Una, continually listen to God's voice. Napakahalaga naman po yung mga kapatid. Patuloy tayong makinig sa tinig ng Diyos. Kaya nga sabi nga, don't ignore conviction, correction, or God's word. Minsan ayaw po natin yung mga Kristiyano, ayaw po natin, nare-rebuke tayo, napapagalitan tayo. Minsan minsan nagawa ko na po ito na may nagde-devotion ako, tapos may nabasa akong rebuke.
Nag-struck naman talaga sa akin, kaso naghanap ako ng iba. Kasi nga, hindi siya magandang pakinggan. No, kapatid, ingat po tayo. We need to continually listen to God's voice. Ano po, please do not ignore any conviction, any correction. At lalong higit yung sinasabi ng salita ng Diyos. Mag-ingat po tayo mga kapatid. Kaya sinasabi nga po dito, sa Hebreo chapter 3 verse 15, Today, ngayon, if you hear His voice, do not harden your hearts. Kung naririnig po natin yung tinig ng Diyos, ito na yung pagkakataon, wag mo nang ipagpabukas, kundi ngayon, wag na po nating pagmatigasin ang ating mga puso, tayo po'y sumunod na sa Panginoon. Pangalawa, anong kailangan natin gawin? Guard our hearts. Sabi nga po sa Proverbs, sa Kawikaan chapter 4 verse 2, above all else, guard your heart, for everything that you do flows from it. Sabi, isa sa mga devotion ko to na napakalaga mga kapatid, ingatan po natin yung ating mga puso, kasi kung ano man yung gagawin natin, doon lumalabas sa ating mga puso. Kung ang ginagawa natin sa mga oras po na ito, or may ilan po sa atin, in the past few days, ang ginagawa ay kasalanan, mag-ingat po tayo kapatid. Iluhod na po natin kagad sa Panginoon. Pangatlo, encourage one another daily. Napakahalaga po ito. Tulad po nito mga kapatid, tayo po ay nagsasama-sama, sa gawain. May mga kasama po tayong mananampalataya. Kaya po mga kapatid, kapag may problema na, huwag ka pong mag-isolate. Huwag po tayong mag-isolate. Bagkus, tayo po ay magsama-sama. At kung may mga kapatiran tayo, na may mga problema at may mga sitwasyon, tayo magpaalalahanan, magpalakasan. Hindi pagchismisan, mga kapatid. Sabi nga po dito sa Thessalonians chapter 5 verse 11, encourage one another and build each other up, So, magpalakasan tayo. I-build up po natin yung bawat isa po sa atin. Ayun nga, iwasan po natin mga kapatid, alam mo ba si kapatid, ganito ganyan, kala mo, kunyari concern na yun pala, nagchichismisan. Ingat po tayo. At pang-apat, hold firmly to faith in Christ. Para maiwasan po natin, panghawakan po natin yung ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ano po bang sinasabi sa aklat po ng Hebreo chapter 12, 1-2? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sa Kanya lang. Kasi kapag tumingin ka sa kaliwat kanan, alam naman po natin yan, kasalanan po iyon. Marami tayong makikita sa kaliwat kanan. Diba? Sabi nga, katulad ng isang manlalaro, katulad ng isang atleta na tumatakbo, doon lang ang focus saan? Sa goal. Hindi mo titignan yung katabi mo, hindi mo titignan yung sa kabila, kung ano man yung mga nangyayari doon, hindi mo titignan yung mga nagpapalakpakan, ang titignan mo kung ano yung nasa pinakaunahan mo. Walang iba, yung tropeyo. Nang sa gayon, hindi po tayo bumagsak. Amen po. Panglima, examine yourself regularly. Napakahalaga po nito mga kapatid. We need to examine. We need to test ourselves. Tignan po natin ang ating mga sarili kung tayo nasa sa Panginoon pa. Sabi nga sa aklat ng Salmo, 139:23-24, Search me, God, and know my heart. May 2 minuto na lang ako, 1 minuto na lang. Magpasiyasat tayo sa Panginoon. At sabi nga, Corinto chapter 13 verse 5, siguro po yun na lang babasahin ko. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. 13 verse 5, sabi po rito, Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo ay mga bigo sa pagsubok. We need to examine ourselves kung tayo ba'y nasa pananampalataya sa Panginoon. Gawin na natin mga kapatid sa mga oras po na ito, every day. Hindi pa kayong kailangan magpaalala pa. Tayo na nga dapat We are responsible, we are accountable. At hingi na lang po akong ilang minuto mga kapatid. At pa pong kailangan gawin? Pang-anim, we need to resist temptation and sin.
Alam naman po natin yan, kahit di na po natin na-explain. Ano po? Tanggihan po natin yung mga bagay na anumang makapagdadala sa atin sa kasalanan. At panghuli, ano po, work on our salvation with fear and trembling. Ano po, hindi pa pwede na pag nananampalataya tayo sa Panginoon, gano'n na lang, chill-chill na lang. No, we need to work on our salvation. Kasi kung hindi natin i-work on yung ating pananampalataya, anong gagawin natin ibang mga bagay? For sure, palayo din sa Panginoon. Ano po, sabi nga po sa Filipos chapter 2 verse 12, ano po, therefore my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. Kahit walang nakakakita, ano po, magpatuloy po tayo sa pananampalataya as if may tumitingin sa atin ng Panginoon sa lahat ng panahon. At sa patuloy po natin gagawin ito, mga kapatid, for sure naman, hindi po tayo mawawala sa Panginoon. At mararanasan po natin yung pangako ng Diyos na kapahingahan, sa piling ng Panginoon sa dulo ng panahon. Mas mainam nang marinig po natin na, well done, my good and faithful servant. Nagsimula na lang din naman tayo, mga kapatid, ay dire-diretsuhin na po natin. Magpakaseryoso na po tayo. Amen po. At yun lang naman po, mga kapatid, lumampas na po ako ng 1 minuto. Pero gayon pa man, saglitan po tayong manalangin. Aming Diyos, aming Ama, muli po nagpapasalamat kami sa umagang ito na patuloy niyong binibigay sa amin. Lord, tulungan po ninyo kami na ma-examine yung aming mga sarili. Kung kami po ba ay gumagawa ng mga bagay na hindi ayon sa inyong kalooban. Gumagawa kami ng kasalanan na siyang magiging dahilan para kami maging delikado, Panginoon. Tumigas ang aming mga puso. Or kung may ilan man sa amin sa mga oras po na ito na may ginagawa na hindi ayon sa inyong kalooban, Lord, patawarin po ninyo kami. Tulungan nga po ninyo ang bawat isa, Panginoon, na mag-get back doon sa right track papunta sa inyo. At tulungan po ninyo kami, aming Panginoon, na patuloy na magawa ang inyong kalooban at magbigay kaluguran sa inyo, Panginoon. Tulungan po ninyo kami, Panginoong Diyos, sa lahat po ng panahon. Patuloy nyo nga ipaalala sa amin sa pamamagitan ng inyong mga salita ang aming mga buhay para nang sa iyon hindi kami maligaw at patuloy na tumingin sa inyo at sa inyo lamang. Muli po, Panginoon, maraming salamat po. Patuloy namin kayong pinupurit at pinasasalamatan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So muli po, isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Ingat po ang bawat isa. Sa Diyos po ang papuri.